Hello everyone! Welcome again. I'm Purple Teen. Ito yung inyong love horoscope. Okay, horoscope, lahat ng signs i-cover natin dito. At kung bago kayo dito sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. Patap na rin po yung bell icon para wala po kayong mamimiss na mga uploads or mga readings. Para sa mga interesado sa personal reading guys, dumiretso po kayo sa aking Facebook page. Doon po kayo mag-PM. Lahat ng mga may kinalaman sa personal reading services. Yan, whether magbubook kayo or mag-i-inquire. Pa-like and follow na rin po yung aking Instagram and TikTok. Yung mga free readings po ginagawa ko po yan kapag nagla-live ako sa aking FB, YouTube, TikTok, or Instagram. Marami na pong nag-avail nung ating 2024 12 months forecast. Thank you so much sa mga nag-avail at yung mga gustong humabol until December 15 na lamang po yung ating booking period. No? Limited, lang po kasi yan, limited time, limited slots only yung aking 2024 forecast. So, ayan, fire signs. Kung kailan mo ito makita, ito na yung iyong love horoscope para sa araw na to, bukas, mga susunod. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Ano bang meron ngayon sa iyong love life? Wow, connection. Merong dito. Pagka energy ng pagiging connected, staying connected doon sa person. Sabi dito is, I always feel connected to you. O diba? So, para dito, sa person na to, hindi pa rin napuputol yung connection ninyo. Para sa kanya at least. No? Yun yung nararamdaman niya. Para sa kanya, hindi pa naputol or napuputol yung ugnayan ninyo. You are irreplaceable. The way you love can never be matched. Diba? Bonggang-bongga. Alam na alam nitong person na ito na ikaw ay nag-iisa lang. At walang pwedeng alam mo yon, maka-replace sa iyo, makatapat, makapantay. The way you love can never be matched. So, this person sees you as someone very special. Kasi nga walang wala kang katulad. O diba, you are unique. O diba, bongga. Hindi ka nito, hindi ka hanggang ngayon nakikita ko, hindi ka pa rin pinapalitan yan sa puso niya. Ikaw pa rin yung number 1 doon sa spot. O, diba? Ang taray. Taray ni fire signs. Yun lang, meron pa rin kayong unfinished business na itong person na to. To feel niya na para sa kanya, may mga bagay na gusto pa niya sana pag-usapan or bigyan ng kaliwanagan sa inyong dalawa. So, para sa kanya, hindi pa talaga totally tapos. May mga loose ends na kailangan or gusto niya na mabigyan ng kaliwanagan or closure. No? Ayan, may mga bagay pa na hindi kayo naayos sa isa't isa. Kung nagkalayo man kayo, nagkahiwalay, no? Para sa kanya, marami pa kayong dapat pag-usapan. Guilty. I feel pain. Okay. So, meron ding guilt sa side niya. Hindi ko alam kung may nagawa ba siya sa iyo. Mali. Or kalokohan. Pero, nafe-feel niya is guilt. Pwedeng meron kasi, pwede kasing, nasaktan ka niya. Ayun. Pero, ang naman dito is, yun nga, etong tao naman na to, nag-feeling guilty naman siya doon sa pagkakamali niya. Or kung nasaktan ka man niya. Ayun. Hanggang ngayon, feeling guilty pa rin niya. Okay, fire signs, ito yung mga nakuha ko dito sa gabay nyo. Thank you so much for being here. Don't forget to like and share. Move na tayo kay Earth signs. Earth signs, hello. Welcome again dito sa inyong
Love horoscope. Kung gusto nyo panoorin lahat yung signs, pwede nyo i-rewind, i-forward, depende na lang anong signs yung mga hinahanap ninyo. Okay, lalo na kung alam ninyo yung birth chart nyo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs nyo, pati yung birth chart ng jowa nyo, diba? So, yan, marami, nandito lahat ng signs. Bahala na kayo. Earth signs, kung bago ka dito, don't forget to subscribe sa aking YouTube, like and follow na rin yung aking Facebook, Instagram, and TikTok. Sa mga interesado sa personal readings, dumiretso lang kayo sa aking FB page. Doon po kayo mag-send ng PM kung magbubook kayo or mag-i-inquire. Yung mga free readings naman, ginagawa ko yan kapag nagla-live ako. Facebook, YouTube, TikTok, or Instagram. At kung nagugustuhan nyo itong ating mga readings, don't forget to like and share. Magiging malaking tulong po yan sa aking page or channel. So, itong gabay mo, kahit kailan mo ito makita, pwedeng para ngayon, para bukas, sa mga susunod na araw. Itong person na to, feeling torn siya. Kasi nakikita ko dito, now na magkahiwalay na kayo, doon pa lang, alam mo yon, nagkaroon siya ng realization na napakalaking kawalan na naghiwalay kayo or nawala ka sa buhay nitong person na to. Ayan, nagkaroon siya ng reflection no? Kung kailan nagkalayo kayo, dun lang siya nagkaroon ng kaliwanagan na napaka-importante ng naging role mo sa buhay niya. Ayan, no? You are irreplaceable. The way you love can never be matched. So, ibig sabihin, wala pa rin nakaka-break ng iyong record pagdating sa puso niya. Ikaw pa rin yung top 1. Earth sign. Di ba? Ang taray. At least, ikaw yung number 1 doon sa puso niya. Whether together pa rin kayo o hindi na. Okay? Pero late na lang siya nakapagmuni-muni tungkol doon, no? May mga bagay dito na hindi naman talaga yun yung ine-expect niya kasing mangyari. Pero yun yung nangyari. So, sabihin na natin na, na-screw kayo ng pagkakataon. Ibig sabihin, di ba may mga time talaga kung ano yung pinlano natin, biglang hindi yun nangyayari. Opposite yun nangyayari or iba yun nangyayari. Eto yun. So, pwedeng may mga plans siya para sa inyo, pero hindi yun yung natupad. Simply put, no? Yun lang yun siguro yung nangyari. Kumbaga, iba yung expectation versus reality. Ito yung ina-expect niya, pero iba yung nangyari. Okay? Yun yung nangyari sa inyong dalawa. And aside from that, marami rin kayong differences. Ayan. Ibig sabihin, pwedeng marami din issues between you and this person. No, yung mga diferensya. Kayo pareho sa isa't isa dito sa relationship niyo. So, ibig sabihin, maraming dapat ayusin. Pwedeng nagkakaroon kayo din ng conflict dahil dito sa mga differences ninyo. Or hindi nyo naayos yung mga differences ninyo. Okay? So, ito yung mga nakuha ko ngayon dito sa gabay ninyo, Earth signs. Taurus, Virgo, Capricorn, thank you so much for being here. Don't forget to like and share. Move na tayo with air signs. Gemini, Libra, and Aquarius. Hello, Gemini, Libra, Aquarius. Welcome again dito sa inyong love horoscope. So, kung ano alam ninyo yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo, gusto nyo mapanood yung ibang signs, i-rewind or i-forward nyo lang itong ating video. And by the way, kung bago kayo dito, I'm Purple Teen. Kung gusto nyo maging updated, subscribe to my YouTube channel, patap na rin yung bell icon para updated kayo tuwing may bagong upload. And palike and follow na rin yung aking Facebook, Instagram, and TikTok. Send lang po kayo ng private message
Kung magbubook kayo or mag-i-inquire about personal readings at doon naman sa mga interesado sa mga free readings, ginagawa ko po yan every time na nagla-live ako sa Facebook, YouTube, TikTok, or Instagram. At kung magugustuhan nyo itong ating readings, malaking tulong kung ilo-like and i-share ninyo. So, air signs, ano ba yung chika pagdating sa love life mo ngayon? So, itong gabay ninyo kung kailan nyo ito makita, ano? Pwedeng para ngayon, bukas, yan, sa mga susunod na araw. Gabay sa buhay pag-ibig naman ite, love horoscope. O, iba pa yung ating gabay ngayon, yung general reading natin, iba pa yon. Reminiscing. Hoy, may nakakamiss dito. Ikaw ba yan? Namimiss mo ba itong person o si person yung nakakamiss sa iyo? Air signs. Kaya lang, alam mo, kahit namimiss mo tong person na to or namimiss ka niya, vice versa, no? Pwedeng siya, pwedeng ikaw. Hindi niya alam paano siya mag-reach out sa'yo. Kasi iniisip niya kung ano yung mga ichichika ng mga marites. O, diba? In short, iniisip niya yung sasabihin ng iba, nag-worry siya doon. Hindi ko alam, takot siya bang machika, takot siyang maichismis, takot siyang ma-judge, o kung ano man yung sasabihin ng mga tao. So, yun lang, itong person na to, instead na gawin niya lang niya yung gusto niyang gawin, regardless sa sasabihin ng tao, mas iniisip niya patuloy yung sasabihin ng iba. And yun yung nakakapigil doon sa gusto niya sanang gawin. No, na para sa inyo or para sa iyo. Gusto kanya talagang maging part ng buhay niya. Ayan. Gusto niya ng commitment. This person really wants a commitment. Pero ang problema kasi dito yun na nga wala siyang guts, wala siyang balls, no? Ewan ko, parang iniintindi niya kasi dito kung ano yung sasabihin ng iba, whether family, friends, o yung mga marites lang sa kapaligiran. Which is nakakalimit, diba? Self-limiting yon. Kasi iniisip mo kung ano yung sasabihin nila Bakit mo iintindihin yon? Diba? Para sa akin, no? Para sa opinion ko. Bakit mo iintindihin yung sinasabi ng iba? Binibigyan ka ba nila ng pera pambili ng pagkain mo? So, kung pinakikialaman nila yung pagtatrabaho mo, yung ginagawa mo, bakit? May ambag ba sila dyan sa perang pinambili mo ng kinakain mo? Meron ba silang contribution dyan sa pinambabayad mo ng bills o ng renta ng bahay mo? O, diba? Ang my point is, no, kung talagang gusto mo maging happy, bakit mo iintindihin yung sasabihin ng iba? Eto lang yung exception. As long as yung gagawin mo or yung ginagawa mo ay hindi masama, hindi kasalanan or hindi nakakaargabyado ng iba. Yun lang yung rule na titignan natin. So kung hindi ka naman lumalabag doon sa mga kautusan, sa mga kung wala ka namang kasalanan na ginagawa or wala namang napapahamak or nasasaktan or inaargabyado, and then edi gawin mo lang, yun lang yung ko doon. Ba't mo intindihin yung mga marites? Yun lang. So, kung talagang tong taong to, willing siya ng commitment sa iyo, siguro dapat pwedeng may kulang pa no? Kulang pa yung lakas ng loob niya na pangatawanan or ewan ko anong mga reason niya. Pero basta, meron kasi ditong mga gossip, meron ditong mga sabi-sabi, may mga chika-chika, mga marites. So, pwedeng kung meron mang gumagawa ng mga kwento-kwento about this person or about you or sa inyong dalawa, yun yung parang malaking factor na nakaka-apekto dito sa pagkakaroon ninyo ng commitment or relationship. Yan. Namimiss ka Hinahanap-hanap ko talaga na itong person na ito. Hindi ko alam kung past person mo na ito. Basta parang may mga namimiss siya.
sa'yo, sa inyong dalawa. O, diba? May gusto siyang sabihin sa'yo. Mukhang may revelation dito. So, iba sa inyo dito, may matutuklasan kayo, ha? Pagdating dito sa relasyon nyo, sa person nyo, sa love life nyo. Pwedeng, yan, bukod dun sa may gustong sabihin ito, mag-confess, umamin, may gustong ipagtapat, ayan. Pwedeng may mga pangyayari na may marireveal pagdating sa love life nyo. Okay, air signs. So, ito yung mga nakuha ko dito sa love horoscope mo. Kita-kits uli sa ating next reading. Don't forget to like and share. And last is water signs. Ayan. Hello, water signs. Welcome dito sa inyong love horoscope. So, itong love horoscope nyo, kung kailan nyo ito makita, pwede para ngayong araw na to, para bukas or sa mga susunod. At kung bago po kayo dito, I'm Purple Teen, by the way. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube, pa-subscribe na rin po, patap na rin po yung bell icon para lagi po kayong updated sa ating mga readings. Pa-like and follow na rin po yung aking Facebook, Instagram, TikTok. Send lang po kayo ng private message sa aking Facebook page kung balak ninyong mag-book or mag-inquire about personal readings. Yung mga nag-aabang naman ng free readings, abang-abang lang kayo ng announcements. Ina-announce ko yan sa aking FB page. Ginagawa ko yung mga free reading kapag nagla-live ako sa FB, YouTube, TikTok, or Instagram. At kung magugustuhan nyo naman itong ating reading, don't forget to like and share. Kasi malaking tulong po yan na mag-grow yung ating channel or page. So, water signs, ano ba yung chika, latest chika pagdating sa love life mo? Ayun, umaati ka po. Overwhelmed. The stress from this is draining me. So, iba sa inyo nananakit na ulo dito. Nagkaka-wrinkles na kayo dito sa person ninyo. Ano ba talaga? Palagi na lang konsumisyon yung napapala ninyo. Ayan. Basta nai-stress, no? Nai-stress. Hindi na kayo komportable. More on nai-stress na kayo dito sa connection na ito. O, yung iba naman dito, nag-i-struggle pa rin kayo pagdating sa past person, past relationship. Pwedeng hindi pa rin nakabove on dito pagdating sa past relationship, ano? Kasi parang may binabanggit dito about forgiveness. Pwedeng yung iba dito, hindi kayo matahimik hanggat hindi nyo nakausap yung person na yon para lang humingi ng tawad or vice versa. Pwedeng siya naman yung hindi matahimik kasi gusto niya ring mag-sorry or magkaroon ng pagkakapatawaran between you and this person. So, ayan. So, nakikita ko dito, magkakaroon lang siguro kayo ng closure once na nakapag-usap kayo and then meron ng, kumbaga, nakahingi na ng tawad, no? Sa isa't isa. Yun lang siguro. Yung parang, yung iba, pwedeng yun lang yung hinihintay ninyo or yun lang yung kulang para magkaroon kayo ng closure. Okay, so someone is completely messed up. Pwedeng aminado talaga siya kung sino man yung tinutukoy dito, ikaw man yan o yung person. Aminado talaga na siya yung nag-mess up dito sa relationship ninyo. Kaya siguro, itong person na to, hindi siya magkaroon ng peace of mind until nakakausap ka para humingi ng sorry. Kasi alam niya alam na siya yung nag-mess up sa'yo, alam niya na siya yung nag-mess up ng relationship ninyo. Kaya lang, alam mo, may mga bagay na unexpected na dumating, and pwedeng yun yung isang reason kaya hindi na nangyari itong mga closure na to. Ayan, there is an unexpected outcome na nangyari. Okay, pwedeng yun yung nangyari sa inyo. Kaya siguro, hindi na natuloy yung mga dapat matuloy. Hindi tuloy kayo nagkaroon ng kaliwanagan bago kayo until now, no? So, ayan.
Pero iba dito, problematic yung relationship niyo kasi ito yung nakita ko. Okay, yung iba sa inyo dito, ang kaso naman hindi nyo ina-expect na magiging ganito yung samahan ninyo. Kasi nung una, hindi naman ito yung nagmamanifest. Pwedeng okay naman kayo and then habang tumatagal, napapansin nyo, nagkakaroon na ng changes, nagkakaproblema na kayo, and then yun. Ngayon, nai-stress na kayo. Ayan, no? Nade-drain na eh. So, pag sinabi nating nade-drain, ang ibig sabihin lang nito, hindi siya bago lang. Pwedeng medyo matagal na rin kayong nai-stress dito. So, nauubos na yung pasensya ninyo. Nade-drain na yung energies nyo dito sa connection na to. Okay? Kasi itong person mo, palagi na lang niyang minimess up itong relationship ninyo. Meron at meron ditong siya yung laging nagme-mess up. And kaya kayo nai-stress is hindi nyo ine-expect na magkakaganito itong person nyo or magkakaganito kayo sa isa't isa itong relationship nyo. Okay? So, water signs, ito yung mga nakuha ko dito sa love horoscope nyo. Don't forget to like and share. Thank you so much for being here. Kita-kits sa ating next reading.